Ayan, ang topic po natin ngayong umaga ay how to overcome envy. O victory, syempre para victory sa envy. O sa, ano Tagalog ng envy? Inggit, ayan. Inggit, inggit o selos din, kasama na rin yun. Ayan, at ayun nga, di ba, na nung mga bata tayo, sanay tayo na nag-iinggitan, di ba? Kunwari, yung kalaro mo, may laruan siyang bago. Parang sanay lang yung mga inggitan pag mga bata. Pero di ba, pag nung bata tayo, sinasaway din tayo ng mga matatanda na hindi ka dapat mainggit, ganyan-ganyan, di ba? Kaya, yun nga, habang tumatanda tayo, nalalaman natin na mali yun. Ayan, at ano nga ba yung mga karaniwan na na kinakainggitan ng mga tao? Di ba yun yung lahat ng mas? Ayan, lahat ng mas maganda sa'yo, mas magaling, mas matalino, mas mayaman, mas minamahal, mas maganda, mas pogi. Parang ayan yung karaniwan ng mga na kinakainggitan, di ba, ng mga tao. Kung ano yung mas humihigit sa'yo, ganon. Di ba, pero naniniwala ba kayo dun sa kasabihan na beauty is in the eye of the beholder? Na ibig sabihin, yung ganda, ano daw yun? Ayan, yung ganda ay nasa paningin ng tao yon. For example, itong mga magaganda na to, pwedeng sa paningin ko, next yan, sa paningin ko, pwedeng magaganda sila sa akin. Pero sa inyo, sa mata nyo, pwedeng hindi maganda yung mga to sa inyo. Di ba? Kaya parang halimbawa nga rin, di ba, pag tinignan mo, parang lahat naman sila maganda, di ba? Iba-iba yung ganda. May Asian beauty, di ba? May mga American beauty, ganyan, black beauty. Pero hindi, ang mundo kasi natin, nirarank yung mga tao. Kunwari, sino pinakamaganda dito? Parang nirarank sila na 1, 2, 3, 4, 5. Pero ang totoo, special talaga yung ganda ng bawat isa. Diba? Kaya yun din yung sinasabi ng Bible. Pati to, sa mga pogi na to, diba? Pwedeng sa akin, pogi to. Pero sa inyo, baka hindi kayo napopogian. Diba? Kaya dahil nga, depende yan talaga sa paningin natin. Pero talagang alam natin, diba, yung verse na lahat tayo, fearfully and wonderfully made tayo ng Panginoon. Kaya dapat, pero alam nyo, marami, sa mga babae, sa mga naging classmate ko o mga kakilala ko ang gaganda, yung sobrang ganda, parang mahirap silang magkaroon ng totoong kaibigan. Kasi parang yung mga friends nila, laging inggit sa ganda nila. Parang parang nainggit na dami nagkakagusto sa kanya, tapos sa kanila wala, ganun. Kaya mahirap maging maganda. Naranasan niyo na ba yun? Ganyan ba? Kasi nga talagang kinaiinggitan sa section, ganyan-ganyan. Kaya yun. Tsaka yun nga. Kaya maging thankful tayo kung sakto lang yung ganda natin, o kaya kung saktong pogi ka lang, at least hindi ka pinagkakaguluhan, di ba? Kasi yun nga, na minsan may mga hinahangad tayo na, hindi natin alam, mahirap din pala maging ganun. Tapos pati yung mga sikat, di ba, yan, yung mga sikat na, na pag inisip natin, gusto natin maging sikat kasi lahat ng atensyon nasa kanila, ganun. Pero hindi rin natin alam, di ba, ang dami nga nagpapakamatay ng mga artista kasi parang nahihirapan sila na pinapakailaman buhay nila ng sobra. Ayan, pati sa mundo ko, nakainggitan din yung mga yung pinakamagaling, pinakamatalino, ganyan, yung nagkakaroon ng maraming medal, di ba, ganun. Pero, ayun nga, di ba, na parang tayo, di ba, pag nag-awarding din tayo, tinuturuan tayo na makigalak, di ba, sa bawat isa. Pati yun, yung kahit yung mga recognition, appreciation, pag mas na-appreciate yung tao kaysa sa'yo, parang naiinggit ka. Ganon. At yun nga, hindi maganda nga yung inggit kasi, di ba? Pati rin yung mga sa mundo, yung kapag nanalo at natalo, di ba, yung talo, naiinggit siya sa nanalo. Pero di ba, ang sabi nga sa sports, di ba, yung good sport daw yung kinocongratulate mo yung nanalo. Pero yun, may mga ganong mga tao na kung sino yung mga nananalo, yun yung mga kinakainggitan. Tapos kinalakhan ko rin yung palabas na to, yung Mara Clara. Kasi yung sinasabi sa palabas na to, na, di ba si Mara, mahirap siya. Pero si Clara, mayaman. Pero kahit na mahirap si Mara, kinakainggitan siya ni Clara. Di ba? Kasi pag habang nanonood ka, ma-realize mo, lahat pala ng mga inggitera ng masama ugali. Kasi lahat, di ba yung mga palabas dati, makikita mo kung sino yung naiinggit, siya yung masama ugali. Pero si Mara, mahirap siya, pero bakit siya kinakainggitan? Kasi maganda ugali niya, di ba? Hindi siya yung pumapatol, ganyan-ganyan. Parang sino yung mas maganda yung buhay sa kanilang dalawa? Yung hindi naiinggit, si Mara, kahit mahirap siya kasi masaya siya. Masaya siya sa pamilya niya. Ito, mayaman, pero tinitignan yung buhay. Kaya ang pangit ng flow ng buong kwento kasi puro lang siya gantihan, ganyan-ganyan. Kasi hindi nakafocus si Clara sa sarili niyang buhay na ang yaman niya, ang ganda niya, ang talino niya. Pero hindi siya matuwa-tuwa kasi nakatingin siya sa ibang tao. Tapos kinalakan ko rin tong si Princess Sarah at si Lavinia.
Kasi, di ba may kanta na, abutan niyo ba yun yung, Sara, Sara, prinsesa, Labinya, Labinya, Inggitera. Di ba, mga ganun. Kaya, parang doon pa lang makikita mo na, yun nga, si Labinya, maganda rin siya, matalino, pero, laging niyang ginagawang kakompetensya si Sara. Di ba, na, si Sara na laging nagbabalat ng patatas, di ba? Kaya yun nga parang yung kahit na naging katulong na si Sara, parang nakikikompetensya pa rin siya. Kaya hindi gumanda-ganda yung buhay niya kasi lagi siya nakatingin sa iba. Kaya doon yung lesson na makikita mo doon na talagang nung bata pa lang tayo, tinuturuan tayo sa mga kwento na to na huwag mainggit. Di ba? Kasi makikita mo parang loser sa buhay yung naiinggit. At yun nga, sa panahon natin ngayon na nabubuhay tayo, online na ang inggitan ngayon, di ba? Na sa mga pinagpo-post natin, pwedeng nauuhaw ako, uminom ako ng tiga 1,000 na shake. Ganon. Parang ganon yung mga pagpo-post, di ba? Nakatikim na ba kayo ng ganito? Di ba? Kasi ito, nabibili lang to sa ganyan. Di ba? Tapos yung, parang ikaw, init na init ka sa bahay nyo, tapos biglang may nag-post na nag-beach, di ba? Na napakamahal nung lugar na pinuntahan, ganyan-ganyan. Di ba? Kaya, parang online na talaga yung pagpapainggit ngayon. Pati yung mga, ikaw, gusto mo magka-boyfriend, tapos may nag-post na naman nakakilala mo. Di ba? Na sweet sila, parang parang piniinggit ka na sobrang sweet nung boyfriend sa kanya. Di ba? Kaya gano'n na talaga ngayon yung, kaya tayo nga, di ba? Kung hindi ikaw yung madaling mainggit na tao, hindi ka dapat panay social media. Kasi talagang sasama lang yung pakiramdam mo after mo mag-swipe. Kasi kung mainggitin ka, dapat hindi ka pala gano'n, di ba? Kasi, ayun nga, ganyan talaga sa mundo natin ngayon na pag i-display lahat-lahat ng mga meron. Ayan, tapos alam nyo ba, may nakita rin ako na video. Yung isang babae na to, ex-satanist siya. Tapos sinabi niya yung danger daw ng gender reveal, baby shower, baby bumps. Sabi niya dito, hindi niyo daw dapat i-reveal sa mga tao lahat ng mga gagawin niyo sa buhay, yung every step daw. Sabi, that's how many Christians are becoming victims of the enemy unknowingly. Kasi lahat daw ng mga nagbe-baby shower, nagpinapakita yung baby bumps, mga gender reveal, ang nangyayari daw doon, nagkakaroon sila ng nagiging mahirap yung panganganak nila. Ganon, dahil daw may mga nakakita ng baby reveal. Kunwari, pag inanamo daw kasi yun, parang hindi pa pinapanganak yung baby, parang hindi daw lahat ng mga dumarating na bisita o mga nagko-comment ng congratulation ay totoo daw na tao. Parang totoong natutuwa talaga. Yung iba, ganyan, parang inggit lang, ganon. Kaya dahil pag inggit yung mga nagsalita doon, na invite mo, nag-open daw na magkaroon ng complication yung panganganak ng babae. Di ba? Kaya mas maganda daw, mag-post na lang daw tayo pag tapos na. Kunwari, pag nanganak na, ganyan. Tapos, sabi nga daw dito, kasi everybody's having access to your baby bump with all intentions. Kaya sa atin, pati hindi lang din sa ganito, kundi sa mga social media rin, sa lahat ng mga nangyari sa buhay natin, hindi natin dapat i-reveal lahat. Kung meron kang 10,000 ngayon, wag mo i-display, di ba, sa My Day mo. At the moment, inalibulan ako di papa ng 10K, ganyan. Parang hindi mo dapat i-expose lahat ng mga ginagawa mo. Pati nga daw kung nasa bakasyon ka, hindi mo daw dapat, kunwari kung wala ka sa bahay, tas in-ID mo na sa ganito kang lugar, ay di alam ng mga tao na wala ka sa bahay, pwedeng nakawan nila yung bahay, ganun dahil wala ka. Kaya may mga ganun minsan na oversharing. Yan, pero ang totoo daw talaga, marami kasing inggit. Kaya daw nagkakaganon, yung mga, kaya mas maganda pa minsan naman nahimik nga. Pati kagaya kay Bea Alonso, di ba? Siyempre, alam niyo naman si Bea, ang ganda, ang yaman, tapos ang galing pa umarte, di ba? Kaya talagang, nung time na, may boyfriend pa ang pogi, di ba? Kaya naman nung in-announce niya na engaged na siya, siyempre marami inggitera, di ba? Inggitero sa buhay niya. Kaya marami mga di ba, may mga negative comments din, ganyan-ganyan. Kaya tingnan nyo yung nangyari, di ba? Na dahil sa pangangialam ng mga tao sa buhay niya, every pangyayari, ipopost. Kaya yun, parang pending, di ba? At naghiwalay na nga daw. Kasi ang daming mga pangangialam ng mga tao. Pero ang totoo talaga kasi niyan, di ba? Ang dami kasing inggit sa panahon ngayon. At syempre, hindi rin exempted nga daw yung church dyan. Kasi sa loob din ng church, pwedeng ang mga members din ng church ay magkainggitan sa bawat isa. Pwede rin yung mga preachers magkainggitan. Sino pinakamagaling mag-preach? Pwede rin ang mga churches pwedeng mag-inggitan. Sino pinakamagaling na send the light? Ganon-ganon. Kaya pero hindi maganda nga. Di ba yung mga bagay na to? At yun, ikukwento ko lang din ulito, yung kung hindi nyo to alam. May isang lugar na napakaganda. Parang ganito yung pag nakatira ka dyan, parang feeling mo nagbabakasyon ka na lagi. Di ba? Kasi super ganda ng nature, ng paligid, lahat-lahat. Yan. At may isang town na
Ang mga nakatira doon ay mga mahihirap na tao. Pero kahit mahirap sila, kontento sila at masaya. Ayan, nag-e-enjoy sila sa mga puno, malawak na damuhan, sariwang hangin, malinis na mga ilog, at sa gabi naman ay magandang kalangitan, may mga star. At yung mga bata doon ay naglalaro kahit nakayapak, ang mga matatanda ay masayang nagkukwentuhan sa labas. Ayan, tapos, isang araw, nawala yung saya na yon. Kasi magmula nung araw na dumating itong isang messenger, yung nagdadala ng mga sulat, na may dala siyang catalog. Tapos, yan, nung nakita ng mga tao tong catalog, nakita nila yung mga bagay na wala sa kanila. For example, kung parang province yan, di ba? Kung nakita nila doon, may cellphone na pala ngayon, may ganito palang mall, may ganyan palang mga gamit, ganyan. Ayan, parang nakita nila lahat ng wala sa kanila at nagsimula silang mag-asam ng mga bagay na yon. At dahil doon, nawala ang pagkamangha nila at saya sa lugar na meron sila. Ayan, magmula noon, nawala na yung saya sa labas. Hindi na gaanong lumalabas sa mga tao. Ang mga asawang babae ay nagrereklamo na sa asawa nila. Ang mga bata naman ay humihiling na sa mga magulang ng mga bagay na nakita nila sa catalog. Di ba? Parang makikita nyo doon yung kapangyarihan ng mga pagtingin lang. Yung pang hindi natin ingatan yung mata natin na dahil doon sa nakita mong wala sa'yo, dahil nag-focus ka doon, hindi mo na na-enjoy kung ano yung meron ka. Di ba? Kaya ganun ang inggit. Kaya nga, di ba naalala ko si Fanny Crosby? Si Fanny Crosby, bata pa lang siya, bulag na siya. Pero sabi niya, napakasaya kong tao. Sabi niya, kasi kahit hindi ako nakakakita, pero sobrang kontento ko sa buhay. Sabi niya, maraming mga tao hindi nila matanggap yung blessing na meron ako. Na-enjoy ko na to. Kasi sabi niya, ako ba mag-iiyak ako tsaka magdadrama dahil bulag ako? Sabi niya, hindi, kahit kailan. Sabi niya. Tapos sabi niya pa, it seemed intended by the blessed providence of God that I should be blind all my life. Sabi niya, mukhang tinakdanan ni Lord tong maging bulag talaga ako kasi, pero nagte-thank you ako sa kanya sa bagay na to kasi kung may mag-offer daw sa kanya na magkaroon ng mata bukas, sabi niya hindi niya daw tatanggapin. Kasi baka hindi daw siya makagawa ng mga kanta kay Lord kung na-distract daw siya sa mga bagay na magaganda sa kanya o sa paligid niya. Alam niyo ba, 100 plus na mga kanta yung nagawa ni Fanny Crosby kanta. Yung kinakanta natin sa dulo, yung To God be the glory, siya kumanta nun. Ay, siya gumawa ng kanta na yun. Kaya yun, di ba, yung parang daming mga hymnal. Sabi niya, na nagpapasalamat siya, nakakapagpuri siya kay Lord ng walang distraction. Di ba, kaya parang maisip niyo, ang laki ng difference, no, ng yung mata natin nakapokus sa ibang bagay. At siya naman, yung focus niya lang sa Panginoon. Kasi nga, wala nga siyang ibang nakikitang mga bagay. Kaya yun, ngayon, ang tanong sa atin, ay ito pala yung tanongin niya sarili niya kung nakaranas na kayo ng ganito. Noong una, masaya ka kasi 3 kwarto niyo sa bahay. Pero hindi ka na masaya nung nakalipat yung kaibigan mo sa 4 na kwarto. Yan ay tinatawag na inggit. Yan, nung una, masaya ka kasi nagkaroon ka ng e-bike. Pero hindi na nung nagkaroon ng bagong kotse ang kapitbahay nyo. Yan ay tinatawag na inggit. Yan, nung una, masaya ka kasi nakatanggap ka ng 4 na regalo. Pero hindi na nung nakatanggap yung katabi mo ng 10 regalo. Yan ay tinatawag na inggit. Ayan. At alam natin, bawat isa sa atin, naranasan na natin yan. Sabi nga daw, a person may be a faithful churchgoer. Pwedeng faithful kang nagsisimba, maayos naman yung pamumuhay mo, mabuting tao ka. Pero maaari daw na nagdadala ka ng inggit sa puso mo na pwede magpahamak ng iyong kaluluwa kung idededma lang natin. Kaya sabi nga dito, parang nalaman ko, akala ko parang wala lang nga yung inggit. Pero grabe pala talaga yung inggit pag pinag-aralan niya. Kung sobrang grabe siya na hindi talaga natin dapat payagan sa buhay natin. Ngayon, what is envy? Sabi, envy is a common sin with almost every person having some problem with this green-eyed monster at some time or another. Kasi green-eyed monster daw yung term ni Shakespeare sa mga sulat niya. Yung parang, di ba, alam niyo yung pagtumingin yung tao na to, yung ang taong may inggit, di ba, pagtumingin talagang iba, may sinasabi yung pagtingin, di ba? Parang may gusto gawin sa'yo, di ba? Sabi nga daw, pero alam niyo ba, common na sinto lahat ng tao ginagawa tong kasalanan na to. Pero konti lang daw yung umaamin, di ba? Konti lang yung umaamin na nainggit sila o naiinggit sila. At hindi ito kadalasang hinihingi natin ng tawad pag nagre-repentance tayo. No, Lord, sorry kasi nainggit ako kay ganito. Di ba? Pero dinededma mo lang parang, hindi ako inggit, gano'n. Tapos sabi nga, sunod pa, yung noun naman ito, a feeling of discontented. Hindi ko kontento, yung inggit na, hindi ka kontento sa meron ka. Dapat kasi naging gano'n ako kagaya niya. Yung parang,
naglolong ka na dun sa nakikita mo sa ibang tao na dapat may ganun din akong cellphone eh. Dapat ganun din ako kaganda eh. Ganun, ganyan. Parang dapat ganun din yung pamilya ko. Ganyan. Parang ganun na hindi ka kontento sa meron ka, tingin ka ng tingin sa iba. Sa verb naman, sabi, a desire, or yung parang covetousness na yung meron yung kapwa mo gusto mong makuha. Di ba? Parang ganun. Yung desiring yung bagay na belonging to someone else. Yan. Pero di ba sabi rin ng Exodus 20:15, you shall not covet. Kasama to sa 10 Commandments, di ba na wag mo angkinin yung pag-aari ng kapwa mo. Tapos ano pa yung envy? Sa Mark 7:21-22, to look against, to eye with evil intent. Yung pagtabang tumitingin ka, bakit siya? Ganyan. Naalala niyo yung sa mga movie, di ba? O sa palabas, na ang tagal tumingin ng taong inggit, tinitignan niya talaga yung lahat ng meron yung tao na yun. Parang sa Mara Clara, di ba? Sobrang makatingin si Clara, parang 1 minuto. Tinitignan niya mabuti yung lahat ng wala siya, ganun. Kaya yung sabi nga dito ni Harold Coffin, tingnan niyo talagang ganito talaga siya. Envy is the art of counting your neighbor's blessings instead of your own. Di ba? Binibilang mo yung lahat ng blessing nung katabi mo. Kunwari, yung katabi mo, siya, maayos siyang pamilya, may ganito siya, may ganito pa siya, tapos may ganyan pa. Di ba? Binibilang mo yung blessing ng iba. Pero yung sa'yo, hindi mo napapansin yung mga pagpapala na meron ka. Di ba kaya talaga buti may kanta nga dito yung sa Count Your Blessings, di ba? Alam niyo tong kanta? Na count your blessings, name them one by one. Nasabi ni Lord sa atin, bilangin natin lahat ng pagpapala natin and see what God has done. Di ba? Na makikita mo, grabe. Kaya pag after ng 1 month, binilang mo lahat ng blessing mo sa testimonial night natin. Ang dami mong sinasabi, di ba? Kasi ganito po ginawa ni Lord, ganyan-ganyan, di ba? Kaya sa binibilang mo, ganito na naman ang ni Althea. Meron na naman siyang ganyan. May banto na naman siya, di ba? Wala na nangyayari. Hindi mo na nakita yung pagpapala ni Lord sa'yo. Kakatingin mo sa iba. Kaya sabi dito, while envy is wanting what someone else has, jealousy is when you are anxious someone will grab what you have. Yung envy tsaka jealousy, halos magkapatid lang din yan. Ito yung envy, di ba? Yung I want your thing. Pakita yan. Yung envy, parang gusto ko yung meron ka. Yung jealousy naman, ayokong makuha mo yung meron ako. Di ba? Parang ganun. Yun yung selos. Kaya pero halos rin talaga magkalapit, magkapatid na masamang spirito to. Ayan, kaya yun, hindi nga tapat natin to taglayin. Sabi nga dyan, envy and jealousy are very harmful because you are never ever satisfied with what you have. Hindi ka satisfied, masasatisfied sa meron ka habang may ganyan kang inggit, di ba? And you never reflect on what you have. You constantly live your life on what you do not have. Iniisip mo lagi, wala akong ganito, wala akong ganyan. Yan. At alam niyo ba, kahit sa Bible, meron din mga nainggit, di ba? Sa Bible. Unang-una na dyan, syempre si Lucifer. Di ba? Si Lucifer, siya yung Satan ngayon, di ba? Ito yung pinakapangulo ng mga demonyo. Di ba kaya nga kaya talaga palang napakasama ng inggit. Kasi, syempre si Lucifer yung pinaka nagsimula, di ba? Na talagang, kaya tayo rin yung mga demonyo, di ba? Si Satan, siya, inggit siya sa ating mga tao. Ayaw niya na mapabuti tayo kasi tayo yung pinaka-special sa lahat ng nilikha ng Diyos. Di ba? Kaya nangyari sa kanya nung nainggit siya sa Diyos? Sabi niya, gusto ko maging Diyos, gusto ko palitan yung Diyos. Nangyari sa kanya, syempre, dahil inasam niya maging Diyos, binagsak sila, di ba? Siya pati yung mga, 1/3 ng mga angels, di ba? At naging mga demonyo na sila. Mula sa pagiging siya yung pinakamagandang anghel sa langit, di ba? Pero siya na yung naging pinakapangit na nung binagsak na sila. Di ba? Mula sa langit. Kaya ganun yung nagagawa ng inggit, walang maganda. Di ba? Tapos yung kay Cain and Abel naman, si Cain, nainggit siya kay Abel, di ba? Dahil tinanggap yung offering niya. Kaya dahil sa galit niya, ano nagawa ng inggit? Simple lang ba yung inggit? Di ba? Nakapatay siya dahil pinatay niya yung kapatid niya dahil sa inggit. Ganon din si Sarah, Hagar, si Ishmael at Isaac. Di ba? Kasi sinasabi talaga ng Bible, dapat hindi dalawa asawa eh. Kasi ang mangyayari daw dyan, magiging rivals, di ba? Magkaribal sa attention, sa asawa, sa yung mga anak, parang sino bibigyan ng pabor. Kaya ganyan yung nangyari. Pero hindi lang ganun kasimple yung naging, inggit na yan. Kasi di ba nangyari, naapektuhan yan yung Israel tsaka Palestine. Na hanggang ngayon nagigera dahil nga, nagsimula lang yun sa inggit na yun. Tapos yung si Isaac naman tsaka yung mga Philistines, na lahat ng gawing balon, di ba, ni Isaac, kinakainggitan amin yan, lupa namin to eh. Pero makikita mo talaga si Isaac, mabait talaga siya. Kasi binibigay na lang niya yung para hindi na magkaaway. Yan. Tapos si Leah naman tsaka Rachel. Di ba, ito pa rin dahil dalawa silang asawa ni Jacob. Makikita pa rin natin yung rival, di ba, na
paramihan na ng anak to, para kung sino mas marami anak siya mamahalin, di ba? Kaya dahil sa paramihan ng anak, nagka-12 tribes, di ba, of Israel. Yan, kasi parang wala rin naman kay Rachel, nainggit naman siya kay Leah, ba't ang dami niyang anak? Anakan mo din ako. Ganon. Kaya sabi, anong magagawa ko? Diyos ang nagbibigay ng anak. Ganon. Kaya di ba nagkainggitan pareho, parang pag marami na akong anak, sigurado mamahalin ako ng asawa ko. Kaya ganon, nagkainggitan sila pareho at nagbunga pa yon hanggang sa mga anak nila, itong 12 tribes, di ba? Sila, yung mga brothers ni Joseph, itong mga anak na to, di ba, nila, na nainggit kay Joseph dahil parang favorite siya. Yan, pero yun nga, na hindi sila nakaunawa kahit matatanda sila, bata si Joseph, di ba? Dapat naintindihan nila na, kaya special treatment, kasi matanda na nga si dyan. Sino? Si Jacob. Ayan, tapos yun nga, sa ginawa, dahil sa inggit ng mga magkakapatid na to, binenta nila, di ba? Yung kapatid nila. Tapos, nagsinungaling pa sila, napatay na daw, at nadala nila yung guilty feeling na yun kahit ilang years na. Ganon yung nabubunga ng inggit. At sunod, si Miriam, si Aaron, tsaka si Moses. Si Miriam tsaka Aaron, nainggit sila kay Moses, bakit ikaw lang ba leader? Kami rin naman, pwede kami maging leader Ganon. Sabi ni Moses, sige, kayo kumausap sa Diyos. Tapos yun nga, di ba, nagalit ang Diyos sa kanila dahil nangingialam sila, di ba, ng leadership. Kaya nagkaroon ng ketong si, Miriam, di ba, at humingi sila ng tawad sa Diyos. Tapos, yun nga, sunod naman, yung kay Korah, Dathan, Abiram, tsaka yung mga kasama pa nila, followers, at tsaka si Moses, nainggit na naman sila kay Moses, ba't ikaw lang ba leader? Dapat kami rin. Kami rin dapat mag-offer kami, ganyan, kausapin din kami ng Diyos. Kaya yun, sabi niya, sige, lumapit kayo sa Diyos kung talagang pinili niya kayo. Di ba, natupok yung mga followers nila at sabi, kung talagang parang yung nasa dulo din doon, di ba, yung nabuka yung lupa at nakain sila ng lupa ng buhay. Ganon katindi mainggit, di ba? Tapos sunod naman yung kay King Saul tsaka kay David. Si Saul, di ba, King Saul, talagang magaling siya, di ba? Pero hanggang dulo ng buhay niya, hindi niya na-enjoy dahil tingin siya kay David. Kasi nung araw na may mga sumasayaw na babae na si David pumatay ng 10,000, si Saul, inisip ko talaga lagi ko tono nun. Pumatay si pero yun nga, na parang kino-compare na ako, 1,000 lang ang napatay ko, ganun. Sabi niya, baka kunin na sa akin to ni David yung kaharian ko, ganun. Kaya hanggang dulo ng buhay niya, hindi niya na-enjoy, di ba? Kasi lagi niya hinahanap si David, paranoid siya. Para siyang nabaliw, di ba? Sa pagka-inggit niya. Tapos si Haman naman at Mordecai. Di ba si Haman, di ba, kahit anong promotion niya, anong mga gandang nangyari sa buhay niya, pero tsaka lalo na yung na-promote din si Mordecai, di ba? Na parang siya, inis na inis, sabi niya, hindi ako sasaya sa buhay ko hanggat hindi nawawala tong Mordecai na to. Parang di ba, lahat ng meron siya, hindi niya na-enjoy kasi tingin siya ng tingin sa meron sa iba. Kaya nangyari sa dulo, di ba, pangit din nangyari kay Haman, talagang namatay din siya. Tapos ito si Daniel naman, tsaka yung mga kaaway niya. Di ba yung inaano siya na wag mag-pray? Pero nung sinabi ng mga kaaway niya, sinumbong siya, di ba, na nagpe-pray siya. Tapos tinapon siya sa kulungan ng leon. Pero dahil nasa kanya yung favor ni Lord, hindi nagutom yung leon. Yung mga kaaway niya, yung tinapon, nagutom, di ba? Kaya sila yung napatay. Kaya grabe yung nagagawa ng inggit, di ba? Parang may time ka talaga, ang dami nilang time sa ibang tao. Tapos, si Jesus din at ang mga religious leaders, di ba? Na talagang na sa lahat ng gawin ni Jesus, inggit na inggit sila, na bakit ang daming followers ni Jesus. At nagdulot yon para ipapatay nila si Jesus sa krus, di ba? Kasi ganun kagrabe yung inggit, gusto nila pumatay. Kaya naman, ang envy talaga, envy is devilish. Talaga namang di ba? Sa demonyo talaga kasi grabe yung kayang gawin ng pagkainggit. Kaya sabi dito, envy and jealousy are negative, unhealthy emotions. Indeed, but they are also of demonic origins. Talagang alam mong galing sa demonyo kasi yung inggit, ang daming kayang gawin, di ba? Na masama. We can't dismiss them. Parang hindi mo pwedeng sabihin na wala lang naman yan. Kunwari sa mga bata, kung nakikita mo nag-iinggit, nagsiselos yung bata, huwag niyo hayaan na lumaki silang ganun, sawayin niyo na mali yan, hindi ka dapat naiinggit o nagsiselos. Ganyan. Kasi kakalakihan yun, magiging immature, di ba? Kaya yun nga, na hindi siya innocent or harmless, talagang napakatindi ng spirito na to. Kaya sabi nga sa James 3:14-15, ayan ang nabanggit dyan, no? Yung envy ay earthly and spiritual, demonic. Di ba? Talagang galing sa kaaway sa demonyo. At yung Tagalog niyan, ayan, no? Mula ito sa diablo, at hindi sa banal na espiritu. Kaya kapag nakakaramdam kayo ng inggit, kailangan i-rebuke nyo yan kasi may something wrong.
Di ba, may masamang spirito yun na kailangan makalaya kayo doon. Sabi nga, envy is treacherous. Mapandaya rin daw yung inggit kasi pwedeng mainggit yung mga matutuwid sa mga masasama. Kunwari, Christian ka. Naranasan nyo ba, Christian ka, naiinggit ka sa unbeliever, sa mga walang Jesus? Hindi dapat ganon. Kasi pag wala silang Jesus, mas kawawa sila. Di ba? Dahil, nasa kapahamakan sila. Kaya sabi nga dito, nakakapandaya daw yung inggit na kala mo parang mainggit ka sa iba. Di ba? Ganito na alam mo naman mapapasama sila. Yan, tapos sabi rin dito, it renders its victim miserable and unhappy. At lahat ng mga naiinggit, alam nyo ba, nagiging miserable sila at malungkot. Kagaya nga ng mga palabas, di ba? Na kahit sila Binya at si Clara, hindi sila naging masaya kahit anong meron sila. Dahil nga nakatingin sila lagi dun sa kinakainggitan nila. Kaya di ba, kaya wala talagang masaya na mainggitin. Yan. Tapos naalala nyo yung kuya nung sa Prodigal Son. Di ba nainggit siya na, bakit binigyan ng party yan? Ganyan. Ako, lagi ako nandito, pero hindi naman ako binigyan ng party. Di ba? Parang siya, sa kanya ang kayamanan ng papa niya, ng lahat ng meron siya, di ba? Sobrang blessed niya. Pero hindi niya makita yung pagka-bless niya kasi nainggit siya dun sa kapatid niya. Ba't siya? Ganyan. Masaya ba yung kuya o hindi? Malungkot, di ba? Kasi malungkot talaga maging mainggitin. Kaya sabi din dito, envy causes discomfort at the advances, and good fortunes of others. Pag yung inggit kasi, parang may magandang nangyari sa iba, alam mo yun, hindi ka na okay agad. Uy, ano nangyari sa'yo? Parang nakakatapos lang ko na rin ng appreciation na nangyari. Ano nangyari sa'yo? Bakit hindi ka nagsasalita? Wala, okay lang ako. Pero totoo, nagtampo, di ba? Dahil hindi siya ganyan. Kaya may mga ganong mga pagkakataon, tuwing nakikita mong, sabi, ay, ang very good naman ni Aaron, ganyan. Gaganon ka na. Tuwing siya, parang nainis ka, ganon. Parang pag may someone na may maganda nangyari sa kanya, yun, hindi ka na okay. Sabi rin, envy is likened to cancer of the bone. Parang cancer daw ang inggit. Sabi dyan sa Proverbs 14:30. Ayan, ang payapang isipan ay nagpapalusog ng katawan. Ngunit, ang pagkainggit ay tulad ng cancer sa buto. Diba? Kaya talagang, cancer talaga yung mangyayari kapag mainggitin tayo, lagi na lang iba yung tinitignan natin. Hindi ka magiging, sabi rin yun sa medical na science, na lahat daw ng mga mainggitin, nagiging hindi sila nagiging healthy. Yan. Tapos sabi nga rin, as malignancy is to the bones and leprosy is to the flesh, so is envy to our spiritual being. Yan. Kaya hindi siya nakakatulong sa spiritual nating kalagayan. Tapos sabi rin, envy is classified as being worse than wrath and anger. Mas malala pa daw to sa galit. Ay, tama. Oo. Sabi, Kawikaan 27:4, mapanganib ang taong galit. Ngunit, ang taong seloso ay higit na mapanganib. Di ba? Kasi, nababalitaan nyo sa TV yung nagselos sa ganyan, nakapatay. Di ba? Para, ayon sa mga pulis, ay ang ugat daw nito ay selos, ay ganyan-ganyan, inggit, ganyan-ganyan. Di ba? Kaya magugulat ka, grabe yung nagagawa ng ganong espiritu ng inggit. Kaya sabi nga, ito naman, isunod, yung the associates of envy. Alam nyo ba, kapag nagkaroon na kayo ng espiritu ng inggit, nagtatawag to ng tropa. Ang daming tropa ng inggit. Kasi magtatawag na yan sunod-sunod, lalapit na yung mga, napaka-friendly nitong inggit, itong espiritu ng inggit. Makita niyo yan yung blackness of envy. Sabi sa 1 Peter 2:1, yan, nabanggit dito na pag may inggit na yung isang tao, yan, magkakaroon na rin siya ng pandaraya, pagkukunwari, pagkainggit, at lahat ng paninirang puri. Di ba tayo sabi, ang ganda niya, no? Maano naman, ganyan, maliit naman. Ganyan, parang lahat ng, dahil pag may magandang sinasabi, lagi kang magsasabi ng negative, maghahanap ka ng negative para medyo marilib ka na. Hindi naman siya masyadong dapat ka, yan, ganun. Kaya parang ganun din, yung kasama na rin dyan yung paninirang puri, di ba, paninira sa kapwa, dahil nagkakaroon ng inggit. Tapos sunod din sa Galatians 5:19-21. Hindi ko nababasahin lahat, sobrang dami, di ba, na kapag may inggit din, magpo-flow na rin dyan. Ito na rin yung mga barkada niya. Sexual na immoralidad, kalaswaan, kahalayan. Yan, lahat yan, pagkakawatak-watak, lahat ng uri na kasamaan, di ba? Tapos sa 2 Corinthians 12:20, ito pa yung iba man yung friends. Nag-aaway-away, nag-iinggitan, nagkakagalit, nagmamaramot, nagsisiraan, nagchichismisan, nagpapayabangan, at nagkakagulo. Yan, yun yung mga kasama niya. Sa 1 Timothy 6:4 pa, kasama rin dito ang inggitan, alitan, paninira, pambibintang. Yan, sa Titus 3:3 naman, ayan ito rin yung mga iba pa niyang friends.
kulang sa pang-unawa tungkol sa katotohanan, mga masuwayin, mahilig sa kalayan, yan, pagkapuot, di ba lahat yan? 1 Corinthians 3:1-3 naman, dahil makamundo pa rin kayo, nag-iinggitan kayo at nag-aaway-away. Di ba? Pagiging worldly din pala. Tapos sa Romans 1:29-32, ayan, sa Tagalog na lang, next, ayan, makikita nyo dyan yung mga iba't ibang words dyan. Paninirang puri, ayan, napopoot sa Diyos, walang galang, mapagmataas, at lahat-lahat, ang dami, di ba? Sobrang dami niyang masamang mga kaibigan, di ba? Kaya naman, hindi mo pala dapat hayaan talaga na magkaroon ka niyan kasi ang daming iimbitahan niyan na mga maninira talaga. Kaya sabi nga daw ni Socrates ba o Socrates, anong tawag sa kanya? Socrates, ayan, sabi niya, envy is the daughter of pride, the author of murder and revenge, the begetter of secret sedition and perpetual tormentor of virtue. Envy is the filthy slime of the soul, venom, a poison, quicksilver which consumeth the flesh and drieth up the bones. Tama siya, di ba? Ayon sa mga nabasa nating mga verses sa Bible na grabe, ganito pala kasama yung inggit talaga. Ang dami niyang pwedeng gawin. Kaya sabi nga daw, envy is sin because it bites but never eats. Kagat lang ng kagat, pero hindi naman kumakain. Di ba? Ganyan yung inggit. Talagang gusto mong mangharm ng iba. Pero hindi napapabuti yung tao kasi hindi naman siya nabubusog, di ba? Hindi nakakabuti sa kanya. Tapos sabi nga rin, many wouldn't dare be involved in many of the sins mentioned. Di ba ang dami nating binanggit na mga katropa niya na kasalanan. Pero sasabihin mo, hindi naman ako pumapatay, hindi rin naman ako kagaya nun, yung mga nabanggit kanina, hindi ako ganun. Pero they are guilty of envy. Pero kung guilty ka sa pagkainggit, di ba ganyan na rin yung resulta nun? Nagdudulot na yun nun. Kaya sabi nga, yet envy is just as despicable, destructive, disgraceful, and soul-damning as any of the other sins we just mentioned. Pero di ba ganun din kalala yung envy, yung inggit, kasama ng mga kaibigan niya na mga kasalanan. At eto nga, di ba, yung the havoc envy has wrought in the earth. Alam niyo, dahil sa inggit na yon, dun napako si Jesus. Di ba dahil inggit sa kanya yung mga religious leaders, pinako si Jesus dahil dun. At ano pa naging dulot, kagaya ng mga Bible story kanina. Di ba na may pumatay dahil sa inggit? Di ba merong nanira ng kapwa? Merong mga nalungkot dahil sa inggit? Yan, di ba? At kung ano-ano ang mga kasamaan yung nangyari dahil sa inggit, di ba? Kaya ganun siya kagrabe. At sabi nga, God strictly prohibits envy. Ayan, sabi, ayaw ni Lord na mainggit tayo. Sabi nga sa 1 Peter 2:1, dahil pinanganak na kayong muli, na born again na tayo, talikuran nyo na ang lahat ng uri ng kasamaan, pandaraya, pagkukunwari, pagkainggit, at lahat ng paninirang puri. Sabi rin sa Galatians 5:26, huwag tayong maging mapagmataas, huwag nating galitin ang ating kapwa, at iwasan ang inggitan. Di ba parang kung isipin nyo, ang dami pala talagang na-mention sa Bible dito. Sa Romans 13:13, mamuhay tayo ng marangal dahil tayo ay nasa liwanag na. Huwag nating gawin ang paglalasing, magugulong kasiyahan, sexual na immoralidad, kalaswaan, ang pag-aaway-away at inggitan. Diba? Kaya ayaw talaga ni Lord to at kinocommand din nga to kahit sa mga church. Tapos ano naman destiny ng mga envious? Anong ending nila kung hindi sila makakalaya sa inggit? Sabi sa Romans 1:32, sila ay magiging biktima ng eternal death. Diba? O yung sa hell nga, di ganon. Alam nila, ang utos ng Diyos na dapat parusahan ng kamatayan ang mga taong gumagawa ng mga kasalanan ito, pero patuloy pa rin silang gumagawa nito at natutuwa pa sila na ginagawa rin ito ng iba. Diba? Kaya sinasabi dito, diba, na sa lit maigitin. 21, they will miss heaven. Hindi sila makakapasok sa langit. Kasi sabi dyan, pagkainggit, paglalasing, pagkahilig sa kalayawan at iba pang kasamaan. Binabalaan ko kayo tulad ng ginawa ko na noon. Ang mga namumuhay ng ganito ay hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Yan. Kaya di ba ang linaw ng sinasabi ng Bible dito? Kaya ngayon, paano naman ang gagawin natin? How may we overcome envy? Paano naman gagawin natin kung nararanasan pala natin tong inggit na to? Paano natin to malalabanan at paano tayo magiging matagumpay sa bagay na to? Una, love is the remedy. Yan. Siyempre, walang ibang solusyon para hindi na tayo mainggit, kundi ang mahalin natin yung kapwa natin. Sabi nga dyan sa 1 Corinthians 13:4, ang taong may pag-ibig ay hindi mainggitin, di ba? Kapag pag may love ka talaga, hindi ka naiinggit kasi
kunwari sa mga kapwa mo, kung mahal mo talaga tong kaibigan mo, hindi kayo nakikipagkompetensya, mahal mo talaga siya. Na kapag may magandang nangyari sa kanya, nagko-congratulate ka. Hindi ka na, parang, ay, yan na naman siya na lang lagi, di ba? Pero ayan, kaya sabi sa Romans 13:10, ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man. Kaya't ang pag-ibig ang katuparan ng kautusan, di ba? Kaya kapag mahal natin yung kapwa natin, wala kang planong gawang na masama siya, di ba? Kundi gusto mo lang ay yung lahat ng mga besting sa kanya. Kaya di ba, ayan talagang commandment ni Lord sa atin, yung sa 1 John 4:7, Beloved, let us love one another. Sabi ni Lord, magmahalan kayo, di ba? Kasi itong mundo natin, puno talaga to ng inggitan. Gusto nila pasamain. Parang ang hirap talaga, di ba, ang pa-plastic ng mga kaibigan natin sa mundo. Parang kunwari, nginingitian ka, kunwari nila-like ka nila. Pero totoo, di ba, hindi naman pinaplastic ka lang pala. Pero ganun sa mundo, natural na yan. Pero sa ating mga Kristiyano, ayun yung sinasabi ng Panginoon na kayo hindi dapat. Dapat ang mga anak ng Diyos ay nagmamahalan sa bawat isa. Yan, kasi di ba, ang totoong mga nagmamahal ay sila yung nakakakilala sa Diyos at na born again talaga. Born of God and knows God. Yan, kasi sabi nga dito, envy was born in hate and is cured in love. Di ba? Na yung envy, kaya nagkaroon ng inggit kasi dahil nga sa hate, di ba? Dahil na ayaw mo dun sa tao. Pero, gumagaling ang inggit kapag, nagmamahal ka na. Kaya, di ba, kunwari, isipin nyo yung taong kinainggitan nyo. Ang dapat nyo gawin, i-friendship nyo yun. Dahil dapat maging kaibigan nyo yun. Kasi, yung taong kinainggitan nyo, meaning, sinasabi sa'yo ng Panginoon na hindi mo mahal yung tao na yun. Kaya ka nainggit sa kanya. Pero, dapat, ang sinasabi ng Panginoon sa'yo, mahalin mo yung tao na yun. Kasi pag mahal mo siya, hindi ka makakaramdam ng ganun. Yan, kaya parang ayun na yung senyales na hindi ko pala siya mahal dahil kaya ganito nararamdaman ko. Yan, kaya it's time, di ba, na sundin natin yung sinabi ni Lord na let us love one another. Kasi mawawala yan, yung mga ganyang inggit kapag minahal natin yung bawat isa. Tsaka wala naman aamin, di ba, sa inggit. Kasi pinaka hindi kino-confess na kasalanan. Wala akong pinainggitan ganyan. Pero, totoo, di ba, ikaw lang nakakaalam. Kagaya daw sa mga parents, di ba, a parent never experiences discomfort over the advantages and fortunes of their child. Why? Dahil love, di ba? Kunwari, yung anak ba na, kunwari si Isaiah, nagkaroon ng bagong damit, sabihin ba ni Isaiah, puro na lang ikaw na lang lagi may bagong damit, di ba? Ikaw na lang lagi mamahalin gatas, di ba? Hindi ganon, kundi, alam mo yan, syempre magulang ka, di ba? Mahal mo anak mo. Pag may bago siya, wow, may bago ka na naman, pag nagkapera yung nanay, bibili na naman ng damit yung anak, di ba? Kahit siya, wala. Bakit ganon? Di ba? Dahil merong pure love yung mga magulang sa anak nila. Kaya ganun din sa atin, na kapag nagmahal tayo talaga ng totoo, hindi ka maiinggit. Tapos sabi nga rin dito, envy wants to pull others down to our level. Yung inggit, gusto mong ibaba yung tao, di ba, sa level mo. But love wants to do everything possible to lift them up. Pero ang love, gusto mong itaas siya. Huy, gano'n natin to. Wag lang ako, sali natin siya din. Ganyan, natin. I-surprise natin si ganito, ganyan. Iparamdam natin na ganito siya. Hindi yung di ba, yung parang inggit ka, ba't naman, ba't may mga ganyan, makakatamad naman, gastos lang yan. Di ba, hindi, ayun nga, parang, nililift up natin yung iba. And takes great joy in their accomplishment. Yung, kapag awarding dito, sino yung taga-cheer nyo? Woo! Sino yung mga gumagano, hindi yung, kaya top 1 yan, sip-sip yan Di ba? Yung parang lagi kang may comment na kundi, ayan nga, dapat ka talaga, nakikipalakpak, nakikita mo talaga yung saya ng tao, di ba? Lalo na kapag kaibigan ko yan, di ba? Friend ko yan, ganyan. Kasi nga, ganun mahal mo yun yung tao, di ba? Kaya, nakikisaya ka every time na nalilip up siya. Pangalawa naman ay, put on Christ. Sabi sa Romans 13:13-14, mamuhay tayo sa liwanag at huwag gugulin ang panahon sa magulong pagsasaya at paglalasing, kahalayan at kalaswaan sa alitan at inggitan. Gawin ninyo ang Panginoong Hesus Kristo bilang sandata at huwag ninyong pagbigyan ang laman upang masunod ang mga hilig nito. Ano ibig sabihin ng put on Christ? Ang ibig sabihin ng put on Christ ay, putting on Christ, we should live as Him. Diba? Ibig sabihin, kung si Jesus ay mapagmahal, magiging mapagmahal din tayo. Kung si Jesus mabait, maging mabait tayo. Diba? Kaya, kunwari, si Jesus sa pamumuhay niya, nakita niyo naman, wala siyang inggit, diba? Kahit kinakainggitan siya ng mga Apariseyo, wala siyang ginagawang masama sa kanila. Sa mga disciple, diba? Doon sa mga nagugutom, diba?
Yung nakita niya yung baon ng bata, amin na lang to. Mamatay na kayo sa gutom dyan, di ba? Pwede, hindi ganun eh. Kundi laging may care si Jesus sa lahat ng mga tao. Sa paligid niya. Kaya ganun din yung ibig sabihin natin na dapat sa atin, di ba, makita si Jesus sa pamumuhay natin. At pangatlo, grow up, deepen our spirituality, and become mature. Yan, ano yung sabihin na mag-grow daw tayo, maging spiritually mature tayo. Ayan, kaya sabi sa 1 Corinthians 3, 1-3, yan na, yung parang sinasabi doon, di ba may parang gatas pa daw yung binibigay sa mga bago na mananampalataya. Pero kailangan mag-grow tayo para maintindihan din natin yung mga malalalim na bagay. Kasi alam nyo, yung inggit talaga. Di ba, pag nag-iinggitan yung mga bata, okay lang eh, naintindihan mo pa. Tsaka pwede mo pang sawayin. Pero pag yung matatanda nag-iinggitan, ang sarap pingutin, no? Parang, ano tong tatanda nyo na, parang ano ba naman to? Parang alam mo pag nag-iinggitan, tapos matatanda na, mga isip bata. Parang mag-isip bata to. Kaya, ayun yung sinasabi na immature. Kunwari sa mga Kristiyano, ilang years ka ng Christian? 10 years po. Oh, ikaw pa pasimuno sa inggitan dito, sa mga awayan. Diba? Parang hindi dapat gano'n. Kaya diba sabi ni Bishop nga nun, kapag 10 years na, ano pa rin, puro iyak pa din, puro sumbong, dapat hindi na hinihimas daw, sinahampas na. Diba? Kasi yung tanda-tanda na, parang ganun din tayo, di ba? Napipikon tayo sa tanda na nito, ganito pa. Pero yun din sa atin, di ba? Para hindi na tayo maging mainggitin, dapat lumalim tayo sa Word of God. Ayun nga, yung read your Bible and pray every day and you will grow. Kasi kaya mababaw ang isang tao. Ba't mo siya mainggitan? Kasi mababaw siya. Simbolo yun ng kababawan. Masakit man pakinggan na ang babaw ko. Pero totoo yun. Kasi dahil sa, hindi tayo ganun ka-alam sa Bible. Kasi noon din, nung wala pa akong alam sa Bible, inggitera din ako. Kaya nga ang hilig ko magsalita ng mga masasama. Maganda nga, pero ganito naman. Ang ganda naman. Parang lagi kami, kasi para ma-down mo sila. Ganun. Pero, ayun nga, nung natuto ako sa Bible, parang nawala yung ganun sa akin na pag-iinggit. Kasi malalaman mo yung kung sino ka, kung gaano ka ka-bless, di ba? Sa kaligtasan na meron ka, sa binigay ng Panginoon sa'yo. Kaya, ang mainggitin talagang tao, kulang sa pag-unawa ng Word of God. Kailangan mag-aral pa. At pang-apat, ay walk in the Spirit. Yan. Sabi nga sa Galatians 5:16, sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu, at hindi ninyo pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman. Kasi yung pagiging mainggitin, flesh yan. Lumalabas yung dati yung pagkatao. Hindi mo pwedeng sabihin ng spiritual naman ang inggit na to. Diba? Yung parang inggitera siya pero spiritual siya. Hindi yun pwede magkasama. Kasi pag nag-walk in the Spirit ka, lalabas sa'yo yung fruit of the Spirit, yung love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Kaya mas nagiging maibigin kang tao, loving ka. Diba? Hindi yung puro yung sa flesh nga, yung dating pamumuhay. Yung parang sinasabi ni Apostle Paul dito yung acting like the unseen. Na yung envy kasi, di ba, works of the flesh yan. Kaya sabi niya, ano ba kayo? Para kayong umaarte na parang hindi kayo mga saved. Kasi sa mundo natin, natural naman mag-inggitan. Natural lang yun. Pasikatan, payabangan, ganun. Pero sa mga Kristiyano, sinasabi niya, dapat hindi kayo umaarte na kagaya ng sa mundo na to. Kasi dapat kayo, puspos kayo ng banal na spirito, yung love niyang nakikita na pangunahin sa atin. Yan. Kaya pag tayo nagiging puspos tayo ng Holy Spirit, nakakayanan natin, di ba, na maging masaya para sa iba. At hindi natin kinainggitan yung achievement nila. Tapos number 5, remember that we are members of the same body. Dito sa church, di ba, alam naman natin, iisang katawan tayo ni Kristo. Pwede bang sabihin ng kamay sa paa, hindi ka na kailangan. Kahit kamay lang tong buong katawan, okay na to. Di ba? O ikaw, yung kanang mata, sasabihin ba niya sa kaliwang mata, hindi ka na kailangan. Okay lang na kahit isa lang ako. Di ba ang hirap kapag may isang part lang sa katawan natin na may kulang, di ba? O may diferensya. Tandaan natin, dito rin sa church, o sa ating Kristiyano, members tayo ng same body. Sabi dyan sa 1 Corinthians 12:26, kung nasasaktan ng isang bahagi, nasasaktan ng lahat. Kung pinaparangalan ng isang bahagi, nagagalak ng lahat. Sa light group nyo ba kapag merong isang in-appreciate, natutuwa ang lahat? Hindi yung puro na lang, hindi nag-ambag to, ganyan. Siya pang, di pa hilig mag-ambag, siya pang si-surprise ngayon. Hindi dapat gano'n, kundi nakitutuwa tayo. Sa lahat ng, pag may ina-appreciate sa atin, ina-encourage, lahat tayo nakikigalak. Kasi iisa kayong light group, di ba? Ganon din yun as a church. Dito sa church, na kapag meron tayong mga very good, sinasabi na ang galing niya,
natutuwa tayo at parang lahat ng mga, dito, pinapalakas yung loob, gano'n. Natutuwa tayo kasi members tayo ng isang body. Pag sinabi ko ba kay Meljan na, Meljan, ang ganda ng kamay mo. Di ba matutuwa na rin si Meljan kasi part ng katawan niya yun. Di ba? Meljan, ang ganda ng kilay mo. Di ba? Parang si Meljan na yun. Kasi part yun ng katawan niya pero parang sinasabi mo na rin na parang kanya yun, parang ang gwapo ni Meljan. Parang ganon. Kaya parang may isang part lang na ka dyan. Kaya sa bawat isa rin sa atin, ganun yung nagagawa rin ng encouragement. Na may isa ka lang na i-lift up, lahat tayo, di ba? Mas lalong nalilift up tayo lahat. Kaya ganun din, na dapat hindi natin kinakaingitan na ito, ganyan-ganyan. Dapat nga talagang tayo yung galing na galing sa bawat isa. Kasi same body tayo. Tapos sabi nga rin, remember that we are members of the same body. My left arm is not envious of my right because it is stronger. Nagagalit ba tong left sa kanan? Ba't ikaw ba, ang lakas mo kaysa sa aking kaliwa, di ba? Hindi, di ba? Kundi nakakapagtulungan yung dalawang braso natin. Dahil, di ba, pag may binuhat tayo, nabubuhat ng maayos kasi hindi sila nag-aaway. Ayoko pansinin yung kanang kamay, di ba? Naiingit ako dyan kasi mas malakas yun sa akin. Ano ba, makisama ka? Di ba? Hindi ganon. Kundi, alam mo yun, pag may bubuhatin ka, nagkakaisa sila. Ganon din kapag nagkakaingitan sa church, ayaw namin makisama eh. Yung ganitong LG yung mag-aano dyan eh. Ganyan-ganyan, di ba? Hindi maganda. Kaya dapat daw, lahat tayo, united tayo in the body of Christ. Which, therefore, likewise, there should be not envy in the body of Christ. Hindi lang dito sa church, pati sa ibang sendalite. Walang inggitan kahit sila ay magaling sa ganitong bagay. Mas maganda yung ganito nila. Mas magaling yung ganito. Hindi tayo dapat nagpapalig sa, okay, antayin nyo next month, kabog kayo sa ganito namin. Di ba? Hindi ganun yung mga, parang ginagawa natin sa church na parang sino pinakamagaling, ganyan. Hindi ganun yung contest. Di ba? Hindi contest ang pagiging Kristiyano. Di ba? Kaya yun nga, na dapat lahat tayo united. Kami talaga, lahat tayo as one, di ba? Tapos sunod naman, number 6 ay be content. Maging kontento tayo. Sabi nga sa Philippians 4:11, natutunan ko ng masiyahan, maging anuman ang aking kalagayan. Di ba? Kaya tayo ba, natutunan nyo na ba to? Ako sa edad kong to, dahil nga nasa 30s na ako, namdaman ko na, nung bata-bata ako, talagang inggitera ako eh, kasi dami ko pang hindi alam sa buhay, sa Bible. Tapos sa ngayong edad ko, masasabi ko na nakontento ako, masaya na ako sa buhay ko. Parang lahat ng mga pinag-pray ko kay Lord, nangyari naman. Kaya parang wala na akong hinihiling pa, kundi magpatuloy lang sa paglilingkod, tsaka mag-abang sa pagbabalik ng Panginoon. Parang yun, parang na-appreciate mo yung mga verses na nagsasabi na, ayun nga, natutunan mo na masayahan, ano man ang kalagayan. Kasi diba, sabi nga rin dito sa 1 Timothy 6:6, godliness with contentment is great gain. Diba tayo ba, marami ba tayo, sobrang, pag mga bata kayo, yan, natural yan na ang dami niyong hinahangad sa buhay. Pero darating yung time, pag natikman nyo na lahat ng mga bagay, nalaman nyo na, wala palang kwenta yung mga ganito. Doon ka lang makokontento na sapat na pala na kilala ko si Jesus. Kaya kapag ikaw yung tao na maka-Diyos ka, tapos kontento ka pa, naku, napakalaking pakinabang yan sa buhay mo. And sa 1 Thessalonians 5:18, sinasabi sa atin na in everything, give thanks, di ba? Bakit kasi wala tayong ganito? Bakit kasi ganito tayo? Bakit kasi ganito lang yung ano ko? Di ba? Hindi yung ganon. Kundi di ba? Ano yung will of God sa atin? To give thanks, di ba? Lagi tayo magpasalamat sa anumang bagay. Pag sinabing in everything, good or bad, di ba? Nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Kaya ganun yung malalim na Kristiyano. Kaya pag sinabing immature pa yung Christian, mareklamo, mainggitin. Pero kapag lumalalim ka na, nagiging mapagpasalamat ka. Salamat, Lord, may ganito ako. Di ba ito ngayon, kaya yung kanta na to, ang ganda talaga. Kanta ng contentment. Yung there's a roof up above me. May bubong ako. Thank you, Lord, may bubong ako. Ngayong umuulan, hindi kami nababasa sa loob ng bahay kasi may bubong kami. I have a good place to sleep. Ngayong pagbangon ko kanina, ang lambot ng higaan ko. Thank you, Lord, dahil may natutulugan ako, hindi kagaya ng ibang taong grasa, di ba? Wala silang tulugan. O may mga pulubi na natutulog sa labas lang. Di ba? Na napabayaan sila ng magulang. Then there's food on my table. Kahit tuyo o kaya itlog lang yung pagkain mo. At least may pagkain ka. Yung iba talaga naghahanap sa basurahan. Di ba? Para may makain. And shoes on my feet. Kahit tigto 250 lang o 150 lang yung suot mong tsinelas o sapatos, at least meron. Hindi yung nakayapak ka, di ba? May pambili ka ng tsinelas mo.
Kaya dapat pinagpapasalamat mo yan sa Diyos. And a fine family. Kahit ganito tong nanay ko, at least may nanay ako, may naglalaban ng damit ko, may nagluluto. Di ba? Kahit ganito tong ate ko, at least may nagbibigay ng baon ko. Di ba? Ganyan, ganyan. Parang ngayon, at yun nga, na makikita mo, okay yung pamilya mo, malusog kayo, buhay kayo, at sama-sama. Pinagpapasalamat mo na yon. Kaya nga sabi dyan sa dulo, thank you Lord for your blessings on me. Di ba? At maganda rin yung mga stanza niyan eh. Pero, ayun nga, di ba, parang sinasabi na hindi ako mayaman, pero Lord, I have you. Hindi man ako mayaman, pero lahat naman ng meron kay Jesus, meron din sa'yo. Kaya mayaman ka na din. Kaya di ba, yan, kaya napakahalaga talaga na maging kontento tayo at nagpapasalamat para sumaya ka. Kasi pag hindi ka thankful, malungkot ka. And sunod naman, number 7, ask for God's help. Siyempre, kailangan natin humingi ng tulong kay Lord. Dahil siya lang yung pwede magpalaya sa atin sa masamang spirito din na to, ng inggit. Kaya sabi nga dyan, Santiago 4:5-6, huwag ninyong isipin na walang kabuluhan ang sinasabi ng kasulatan. Ayaw ng espiritong pinatira sa atin na may kaagaw sa pag-ibig niya. Ngunit, sapat ang biyayang ibinigay ng Diyos. Kaya nga sinasabi sa kasulatan, kinakalaban ng Diyos ang mga mapagmataas, pero kinakaawaan niya ang mapagpakumbaba. Kaya kailangan, we need God's help to overcome envy. At sapat yung grace ni Lord para tulungan tayong makalaya dito. Yan, sabi nga rin dito, God is willing to help you right now with that problem of envy and jealousy. Hilingin mo lang yung Holy Spirit na hugasan ka ng blood din ni Jesus, diba? At matatanggap mo yung mercy niya. Yan, para mapatawad ka. Tapos yun lang. Tapos ngayon naman, gusto ko lang, kunwari kung papasilipin ko lang kayo ng notes ko, sali ko lang tong notes na to. Kasi baka hindi ko siya napasok sa ibang mga bagay. Yan, pagka lagi mong isipin, lagi mong sabihin to kapag nainggit ka. Praise God! Masaya ako para sa'yo. I'm next in line. Magkaka-laptop na rin ako. I'm next in line, magkakaroon din ako ng bagong sapatos na ganyan. Yung tumutunog. Ayan. Yung parang hindi yung parang bilang ko na sapatos mo, 10 na sapatos mo, bakit ang dami naman ng iyo? Diba? Hindi yung ginaganon mo, kundi, I'm next in line. Kung ikaw nga nagka-10 kang sapatos, ano pa ako? Pwede rin akong bigyan nila ng 20. Diba? Yung ganun ka, hindi yung, puro ka na lang, diba? Parang nakakalungkot yung ganun. Kaya lagi mo sabihin nyo nga, I'm next in line. May boyfriend ka na, I'm next in line. Ayan, may mga ganun. Parang, may asawa ka na, yan. Kaya kasunod naman, may timing ang Diyos sa lahat ng bagay. Mas masarap kainin ng prutas kapag hinog na. Kung wala ka pa noon o wala ka pa doon, magtiwala ka sa Diyos na darating din yun. Yan, kunwari, kung hindi pa nangyari, pag-pray mo lang, mag-antay ka kay Lord. Pero halimbawa naman, hindi mo na mababago. Hindi ka na talaga magkakaroon nun, hindi na mangyayari yun. Huwag ka na mag-dwell sa bagay na hindi mo na mababago. Kundi mag-move forward ka kasi may gagawin pa ang Panginoon. Yan. Sunod naman, pag may gusto kang makuha o mangyari, ipag-pray mo. Kasi, di ba sabi ng Bible, humiling ka para maging masaya ka. Di ba sabi ni Lord, ipag-pray mo yan sa akin. Hindi naman ako madamot na Diyos. Kunwari, may mainggit sa akin. Ba't ka ba nainggit na may mga ganito ako sa buhay ko? Lahat lang ng meron ako ngayon pinag-pray ko. Kaya masasabi ko lang sa kanya, mag-pray ka rin. Kung gusto mo ng ganito, mag-pray ka. Di ba lahat yan pinag-pray ko lang? Kaya ganun din sa bawat isa. Kung ayaw mo nyo, lahat ng kinakainggitan nyo, sabihin nyo kay Lord. Di ba? At tutulungan ka niya. Di ba? Bibigay rin niya yung mga desires ng puso mo according, syempre, sa will niya. Kasunod naman, may mga times na kailangan pahalagaan mo rin sarili mo. Na ikaw na yung bumili, ikaw na yung gumawa nun sa sarili mo. Para di ka na mainggit o malungkot na wala ka nun o di mo naranasan yun. For example, kailan ba may magbibigay sa akin rose? Ikaw na bumili. Di ba? Akin to. Isang bouquet talaga bibilin ko sa akin. Kasi deserve ko to eh. Di ba? Kasi naman, buong buhay mo, sana one day may mag-abot din talaga nun. Di ba? Ikaw na, huwag ka na magpakaano dyan. Di ba? Kung kaya mo naman bilhin, di ba? Gawin mo reality. Pangarap ko, may manlibre sa akin sa ganong restaurant. Ikaw na magbayad. Pakainin mo sarili mo. Di ba? Kaysa naman naghahangad ka lagi na, ayan, yung mga ganong bagay, yung mga ganong kasimple na masyadong kinakalungkot. Dapat ikapasayahin mo sarili mo. Sunod naman, wag mainggit, kundi ma-inspire sa buhay nila. Kasi kainggitan mo na mainis ka doon, ma-inspire ka, wow, galing naman ng Ako, syempre, automatic na yan. Pag walang Jesus yung isang tao, hindi ako inggit sa kanya. Pero kapag may Jesus na siya, tas may building pa siya, ang yaman niya pa, ang ganda, di ma-inspire ka, one day, pwede rin maging ganyan ako. Di ba? I'm next in line.
Yung parang pagpe-pray mo na maging ganun din. Kung gusto mo yun, di ba? Dapat ma-inspire tayo, hindi lang mainggit. Tapos sunod, ito nga, yung i-friend mo yung nakakainggit. Huwag gawing enemy para ma-impartan ka ng meron siya. Sa dulo, ma-appreciate at baka mahalin mo pa siya. Di ba na, akala mo lang hindi okay yung tao na to, pero pag nakilala mo siya, may isip mo, kaya naman pala kinainggitan to kasi talagang kainggit-inggit, talagang maganda ugali niya, mabait siya, ganyan siya, ang galing niya. Yan. Tapos sunod, hindi mo alam ang hirap na pinagdadaanan o pinagdadaanan ng tao sa likod ng akala mong masayang nangyayari sa kanya o malaking bagay na meron siya. Kapag nalaman mo yon, baka hindi mo nagustuhin yung hirap na naranasan niya. Kaya lahat ng mga, parang may mga bagay na kinakaingitan tayo, hindi mo alam kung ano yung nangyari, na mga pinagdaanan niyang hirap bago mangyari yun. Kaya di ba hindi lahat ng mga, yung mga andali ba ma-achieve nung ganitong kunwari ganitong posisyon niya ngayon, di ba hindi madali. Kaya hindi basta-basta rin. Tapos sunod, alam ng Diyos ang kakayahan nating mag-handle. Hindi pa niya ibibigay sa'yo ang bagay na hindi mo pa kaya i-handle. Di ba? Kunwari, may mga gusto ka na kaya agad makuha ngayon. Pero alam ni Lord na hindi mo pa kaya i-handle. Kaya hindi niya pa ibibigay. Yan. Sa time na handa ka na doon niya ibibigay yun. Tapos sunod din, yung mas maraming kayamanan, mas maraming alalahanin. Maging thankful ka kung may maayos kang tulog. Di ba kunwari, iniisip mo, hindi ako matukontento hanggat hindi ako magkamansyon, magka-10 kotse, magkaganto, ganyan-ganyan. Pero hindi mo alam din yung hirap ng mga mayayaman kung hindi sila makatulog sa alalahanin. For example nga daw, tuwing nagkakaroon tayo ng maraming kayamanan o kaya pag-aari, di ba mas lalo tayo nagiging worried, ay parang nag-aalala ka. Sa main example na dati daw wala silang carpet sa sala. Ay di kapag kumain sila, kahit malaglag yung mga pagkain, okay lang. Pero nung time na nagkaroon na sila ng carpet, nag-decide sila, sige, bilhin na tayong carpet. Yung pag may mga bisita, nalalaglag yung mga pagkain, nag-aalala, ano ba yun yung carpet namin? Tapos yung parang, pag nadumihan, pag natuluan, ano ba yun yung carpet, lilinisin, ganyan, ang dumi na. Parang dati daw, nung wala yung carpet, wala lang, okay lang, kasi kumain, ganun. May mga bisita, parang wala lang sa'yo. Pero dahil nga, inalala mo, may bago kang carpet, inalala mo na yun, di ba? Kagaya sa mga kotse, masaya magkakotse, pero hindi madali yung maintenance, di ba? Yung pag nagkakotse ka na, naku, may babaguhin sa ganitong may sira yung ganitong isang part, may ganyan-ganyan. Ang hirap, yung gulong may ganito, ganyan-ganyan. Para kaya nung naisip ko, hindi pala ganun kadali. Kala mo pag bumili kang kotse, ayun na yun. For life na okay yun. Pero grabe yung mga maintenance, lalo na kapag tumagal na. Halos buwan-buwan, weekly, may mga inaayos, ang gastos. Kaya di ba kung ready ka na ma-stress, di ba dapat yun, pag marami kang bagay, kunwari 10 cellphone mo, wala, saan ba yung nag-text dito? Di ba parang na-stress ka na, ang dami nag-chat, kasi 10 eh. Di ba kaya parang ganun, kaya parang, alam mo yan, pag marami ka ring mga possessions, marami ka ring alalahanin. Kaya dapat kaya ng utak mo yun, yung mga stress ng pagiging maraming possessions at kayamanan. Yan, ang pinakamahalaga, maayos na tulog. Payag kayo, marami kayong pera pero hindi kayo natutulog. O mas nakakatulog ka pero at least may sapat lang, di ba? Ganon. Kaya, ayan, ganun yung kapalit, yung tulog. Di ba? Ang hirap maging peaceful na paggabi, milyonaryo ako. Baka may tao sa bintana. Di ba? Lagi kang kabado. Ayan, tas yun nga, kaya kung ano yung meron ka ngayon, maging thankful ka sa Panginoon kasi yan yung nakikita niyang kaya mo pa lang ngayon. Tas sa sunod, pwedeng makuha mo nga ang gusto mo, pero pwedeng hindi mo magustuhan ang makuha mo. Di ba? Kaya, sabi nga dyan, sa kanta, may kanta, di ba, na thank you for the times you said no. Na thank you, Lord, kasi nung nag-pray ako, nabigyan mo ako ng ganito, hindi mo binigay. Kasi hindi ko pala magugustuhan kung natanggap ko yun. Kaya di ba, may mga bagay na hinihiling tayo, kala natin magugustuhan natin yun. Pero, nung nandyan na, hindi ko pala to gusto. Yan. Kaya magtiwala tayo kay Lord na lahat ng binibigay niya sa atin ay ayon sa plano niya. Tapos yung sunod, yung si Jesus ang lahat sa buhay, kaya may saya. Di ba? Parang dati hindi ko naintindihan yan. Kala ko pambata lang yan. Nakanta. Pero nung na-realize ko ngayon sa buhay ko, totoo sa akin to, na si Jesus na yung lahat sa buhay ko. Yung, di ba, may pag-birthday, sinasabi natin, I wish you Jesus. For when I wish you Jesus, I wish you everything. Kasi pag may Jesus talaga isang tao, kahit ano pang estado mo ng buhay, mayaman ka, mahirap, ganito o ganyan, masaya ka. Kaya may saya daw. Kaya sabi niya na, kaya may saya. Kasi nga, may Jesus ka na eh. Alam mo na, di ba, na sa langit, mayaman ka. At ngayon nga rin, di ba,
Lahat ng meron si Jesus sa'yo. Kaya sabi dito, ang pinakakawawang tao sa buong mundo ay ang walang Jesus sa buhay. Di ba? Sila yung kawawa, yung walang Jesus. Pero ikaw, may Jesus ka, you have everything. Di ba? Kaya sabi nga, kapag nasa iyo si Jesus, sa'yo na rin ang lahat ng meron siya. Mayaman si Jesus, mayaman ka na rin. Di ba? Kailangan mo lang humiling ng humiling sa Panginoon. At sabi ni Lord, tumingin sa Kanya, hindi sa mga tao o sa paligid. Look to Jesus, the author and finisher of your faith. Di ba na, lagi tayong tumingin sa Panginoon. Hindi naman niya sinabing tumingin tayo sa kapwa natin, kundi sa Panginoon talaga. Di ba? Lagi. At tandaan natin, magandang attitude, magandang buhay, at masaya sa buhay. Di ba? Kaya, yun nga sabi nga sa Philippians 2:5, you must have the same attitude that Christ Jesus had. Di ba? Kaya kung maganda yung natin, di ba? Yung tingin natin sa kaya ang may magandang attitude, hindi siya yung mainggitin, kundi kagaya siya ni Jesus. At ito na yung dulo, yung sinabi ng tatay doon sa prodigal son na kuya, ay sa kapatid ng prodigal son. Sabi niya doon sa panganay, son, you are always with me. You're my son, I love you. This is not a competition. You don't need to compare yourself with your brother. You are special to me. Di ba? Kaya parang, ayan, di ba yung father dyan, ayun din yung simbolo ng Diyos. Kaya ito yung sinasabi rin ng Diyos sa atin, na, mahal ka niya. Di ba? Hindi ito competition ang mundo na to, di ba? Kaya naman, wag natin i-compare yung sarili natin sa iba. Kasi, bawat isa tayo, uniquely na mahal tayo ng Diyos. Special yung pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya naman, dapat imahil na yung lahat, di ba, na mga, natin, mga inggit sa ibang mga tao. Kundi, isipin mo ako, mahal ako ng Diyos, at si Jesus nasa akin. Yan. Kaya naman ngayon,